Si Yusuf alayhi salam ay ang minahal na anak ni Propeta Yakob. Si Propeta Yakob ay nagkaroon din ng 11 pang anak na lalaki. Si Benjamin ay bunso kung saan nagmula sa parehong ina ni Yusuf, habang ang iba ay nakatatandang kapatid sa ama. Bata pa si Prophet Yusuf alayhi salam noon ay nakatanggap na ito ng pambihirang panaginip mula sa Allah. Isang gabi, habang siya ay natutulog, nagising siya sa isang maluwalhating umaga na natuwa sa isang magandang panaginip na ito na ngayon lang niya naranasan. Pagkagising ay nagmadali itong tumakbo patungo sa kanyang ama na tila nananabik at nagsabi, "O aking ama, tunay na ako ay nakakita ng 11 bituin at ang araw at ang buwan. Nakita ko silang lahat na nakadapa sa akin." Tuwang-tuwa naman si Yakob. Sa pagkaunawa niya sa kanyang mahal na anak ay tila pinili ng Allah upang pagkalooban ng pagkapropeta. Gayunpaman, nag-alala si Yakob sa posibleng reaksyon ng kanyang mga nakatatandang anak sa pagsasalaysay na ito. Dahil kahit na pantay-pantay pa rin ang pakikitungo niya sa kanila, ay nagtanim pa rin sila ng paninibugho sa kay Yusuf. Kaya't si Yakob ay binalaan si Yusuf na huwag isalaysay sa kanyang mga kapatid. Sa paglipas ng panahon, patuloy na lumalago ang malisya sa puso ng mga kapatid ni Yusuf. Nainggit sila kay Yusuf dahil sa naramdaman nilang espesyal ito, at bakit sila hindi? Dahil sa hindi nila mahawakan ang kanilang mga emosyon, ay gumawa sila ng isang plano upang mawala si Yusuf. Napagkasunduan na nga nila na itapon ito sa isang balon. Kaya sa isang araw ay nilapitan nila ang kanilang ama at iminungkahi na ipadala si Yusuf sa kanila sa isang pamamasyal. Ang isang lubhang nag-aatubili na si Yakob ay nagsabi, "Katotohanan, ito ay nakakalungkot para sa akin na siya ay inyong kunin. Nangangamba ako na baka kainin siya ng lubo nang hindi niyo mamalayan." Ngunit iginiit ng magkakapatid na lubos nilang alagaan o iingatan si Yusuf. Kinabukasan, umalis na nga ang mga magkakapatid at kasama si Yusuf. Naglakbay sila ng malayo patungo sa isang balon na may sapat na lalim upang itapon si Yusuf. Sa di kalayuan ay mararating na nila ang balon. Dinala nila si Yusuf roon sa pamamagitan ng pagkunwaring inuming tubig ang laman ng balon. Doon ay sinimulan na ng magkapatid ang kanilang plano kay Yusuf. Hinawakan siya at tinanggal ang kanyang kamiseta. Ngunit nagpupumigla si Yusuf at nakiusap sa kanila na palayain siya. Pero hindi kinaya ni Yusuf ang magkakapatid at tuluyan na nga itong itapon sa balon. Nagmadali silang umuwi. Tumakbo ang magkakapatid sa kanilang ama. Dala-dala ang kamisita na pinahiran ng dugo ng tupa. Sila ay sumigaw, "O aming ama, tunay na kami ay sumabay sa pakikipagkarira sa isa't isa." At naiwan si Yusuf kasama ang aming mga ari-arian at kinain siya ng lobo. Naghinala si Yakob sa kanilang kwento. Sa kanyang puso ay naniniwala na ang kanyang anak ay buhay pa. At sinabi na napakamaawain naman ng lobong iyon dahil kinain ang aking anak nang hindi man lang napunit ang kanyang kamiseta. Tiniis ni Yakob ang pangungulila ng may pasensya at nanalangin para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang anak. Samantala nagawa ni Yusuf na kumapit sa isang batong ungos at taimtim siyang nanalangin kay Allah na bigyan siya ng kaligtasan. Di nagtagal, ang isang karaban na patungo sa Ehipto ay huminto sa balon na iyon para kumuha ng tubig. Laking gulat ng water drawer na hatakin ang kanyang balde ay sa halip na tubig ay napakagwapong batang lalaki ang nakita na nakakapit sa lubid. Kaagad na ikinulong ng mga tao sa karaban si Yusuf at dinala sa Ehipto. Dito siya ay naoksyon at ibininta bilang isang alipin sa pinakamataas na bidder, kung saan nagkataong siya ay maging ingat yaman. Sa makatuwid, si Aziz ang naging bagong amo ni Yusuf. Walang anak. Sa pagkakataong ito ay ganap na kinuha si Yusuf. Sinabi niya sa kanyang asawa na alagaang mabuti si Yusuf at maaari mong gamitin bilang alipin o kunin siya bilang isang anak. Si Yusuf ay hindi lamang lumaki bilang isang guwapong binata, ngunit biniyayaan din ng pambihirang kaalaman at karunungan mula kay Allah. Ang kanyang katapatan ay nanalo sa puso ni Aziz nang naglagay kay Yusuf na mamahala sa kanyang sambayanan. Sa panahong ito, si Yusuf ay naharap sa kanyang ikalawang pagsubok. Si Zulaika na asawa ni Aziz, sa araw-araw na pagmamasid ni Zulaika kay Yusuf, ay nagsimula itong makaramdam ng matinding damdamin tungkol sa kanya. Ang kanyang pagkahumaling ay tumaas sa isang antas kung saan siya ay desperado upang matupad ang kanyang pagnanais.
Isang araw nang ang kanyang asawa ay wala sa bahay, isinara niya ang mga pinto at inanyayahan si Yusuf sa kanya. Si Yusuf na may takot sa Allah ay sumagot, "Ako ay nagpapakupkup sa Allah. Tunay nga siya ang aking Panginoon na ginawang mabuti ang aking tirahan. Tunay na hindi magtatagumpay ang mga gumagawa ng masama." Sabay tumalikod si Yusuf at tumakbo patungo sa nakasarang pinto para tumakas. Sunod namang hinabol ni Zulaika at hinawakan ang sando sa likod na naging dahilan ng pagkapunit ng sando nito. Biglang bumukas ang pinto para pumasok si Aziz. Dali-daling tumakbo naman si Zulaika papunta sa kanyang asawa na umiiyak at sinabi, "Ano ang kabayaran ng nagplano ng masama para sa iyong asawa?" Sagot ni Aziz, siya ay dapat nang makulong at isang masakit na parusa. Nataranta si Yusuf at patuloy niyang itinanggi ang pahayag ng kanyang may bahay na nagsasabing siya ang naghahangad na akitin ako. Si Aziz ay isang makatarungang tao. Nalilito siya at hindi sigurado kung sino ang paniniwalaan. Kaya kumonsulta siya sa pinsan ng kanyang asawa para sa payo at sinabi na kung ang kanyang kamisita ay napunit mula sa harap, kung gayon, nagsasabi siya ng totoo. Sa makatuwid, siya ay kabilang sa mga sinungaling. Kaya napatunayan ang pagiging inosente ni Yusuf. Humingi naman ng paumanhin si Aziz para sa kahalayan ng kanyang asawa. Ang pang-akit na iyon ni Zulaika kay Yusuf ay kumalat sa pamayanan kaya sinimulan ng mga babae na kutyahin ang kanyang pagkatao. Dahil sa pagkabalisa, binalak ni Zulaika na patunayan sa kanila na ang kanyang walang magawang reaksyon sa pambihirang kaagwapuhan ni Yusuf. Kaya naman inimbitahan niya ang mga babaeng ito sa isang piging sa kanyang tirahan isang araw. Doon ay pinaghain ang mga babaeng ito ng prutas at may kasamang mga kutsilyo. Na ang mga babaeng ito ay masayang nakipagkwentuhan habang naghihiwa ng prutas ay ipinatawag ni Zulaika si Yusuf. Habang naglalakad si Yusuf ay napatingin ang mga babae. Palibhasay na mangha sila sa kagwapuhan ni Yusuf na malaanghel. Hiniwa ng mga babaeng ito ang kanilang mga kamay nang hindi nila namalayan. Sinamantala naman ni Zulaika ang sandaling ito para ibalita na ito ang lalaking pinagbintangan sa kanya. Pagkatapos ay binalaan ni Zulaika si Yusuf na kung itatanggi niya ay makukulong siya muli. Kung saan sumagit si Yusuf, "Panginoon ko, ang bilangguan ay higit na gusto ko kaysa sa kung saan sila ay nag-aanyaya sa akin." Nang gabing iyon ay nakumbinsi ni Zulaika ang kanyang asawa at sinabi na ang tanging paraan upang mapangalagaan ang kanyang karangalan at ang kanyang prestihiyo ay ang ipakulong si Yusuf. Kaya si Yusuf ay itinapon sa bilangguan. Sa panahon ni Yusuf sa kulungan, pinagkalooban siya ng kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip. Dalawa sa mga kasamahan ni Yusuf sa selda ay nabighani sa kanyang kabanalan at hinanap siya upang maipaliwanag ang kanilang mga panaginip. Ang isa ay nanaginip na siya ay naghahain ng alak sa hari at ang isa ay may dalang tinapay sa kanyang ulo na kinakain ng 2 ibon. Tumawag muna kay Allah si Yusuf. Pagkatapos ay nagpaliwanag, "O 2 kasama sa bilangguan, para sa isa sa inyo, siya ay magpapainom ng alak sa kanyang amo. Ngunit tungkol sa isa, siya ay ipapako sa krus at ang mga ibon ay kakain mula sa kanyang ulo." Si Yusuf ay nanatili sa bilangguan ng ilang taon. Isang araw, ang hari ng Ehipto ay nagkaroon ng kakaibang panaginip. Ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan at sinabi, "Sa katunayan, nakakita ako ng 7 matabang baka na kinakain ng 7 payat at 7 birding butil at ang iba ay tuyo. Ang mga kilalang tao, kung dapat ba ninyong bigyang kahulugan ang mga pangitain ito?" Ang tagapangasiwa ay agad na alaala si Yusuf kung saan nakasama niya sa bilangguan noon. Kaya ipinagbigay alam sa hari na si Yusuf ay hindi nagkakamali sa mga interpretasyon ng panaginip. Ipinadala ngayon ng hari ang kanyang katiwala sa kulungan upang makipagkita kay Yusuf at magtanong tungkol sa kakaibang panaginip. Tuwang-tuwa si Yusuf nang kanyang makita ang kasama noon. Alam niya na ito talaga ang plano ni Allah. Sa madaling kwento, isinalaysay ng katiwala ng hari kung ano ang sinabi ni Yusuf sa kanya. Aniya, magtatanim ka sa loob ng 7 taon na magkakasunod. At kung nagtapat si Zulaika sa hari. Ang sabi dito, "Ngayon ang katotohanan ay naging maliwanag. Ako ang naghahangad na akitin siya. At sa katunayan, siya ay totoo." Dahil doon ay napatunayan ang pagiging inosente ni Yusuf. Pinalaya mula sa bilangguan. Tumayo si Yusuf sa harap ng hari upang pasalamatan siya sa kanyang pagkabukas palad. Ang hari na labis na humanga sa tapat na ugali ni Yusuf at sa kanyang kaaya-ayang personalidad
ay umakay sa kanya upang italaga bilang tagapangalaga ng mga kamalig sa buong lupain ng hari. Si Yusuf ay nag-ani at nag-imbak ng mga pananim sa loob ng 7 taon ng pagkamayabong. Nung dumating ang taon ng taggutom kung saan umabot din sa sambayanan ni Jacob sa Kanaan dahil sa taghirap na nagaganap sa sambayanan ni Jacob, ipinadala ang lahat ng kanyang mga anak maliban kay Benjamin sa Ehipto upang bumili ng mga panustos. Agad naman nakilala ni Yusuf ang kanyang mga kapatid at tinustusan sila. Ngunit itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Bahagya niyang itinanong ang tungkol sa kanyang pamilya. Agad naman sinabi ng mga kapatid ang kanilang bahay, pabalik sa Kanaan, pati ang kanilang ama at kapatid na nasa bahay. At sinabi ni Yusuf sa kanila na isama ang kanilang nakakabatang kapatid sa susunod, dahil kung hindi na sila makakatanggap ng karagdagang panustos. Ang pinambayad nilang pira ay inilagay ni Yusuf kasama ng kanilang mga supply bilang insentibo. Sa kanilang pagbalik, umuwi ang magkakapatid na nagsabi, "O aming ama, ang panukat ay ipinagkait sa amin. Kaya isama mo sa amin ang aming kapatid nang kami ay masusukat. At sa katunayan, kami ang magiging tagapag-alaga niya." Si Jacob ay nagalit. Paano niya mapagkatiwalaan ang mga ito gayong nabigo siya ng husto kay Yusuf noon? Pagkaraan ng ilang panahon ay pinilit ng kanilang mga pangangailangan si Jacob na dalhin upang ipadala si Benjamin sa kanila para sa higit pang mga probisyon. Kinuha niya ang kanilang taimtim na panunumpa ng magkapatid upang ingatan siya. Nang magkarating sila sa Ehipto, hinila ni Yusuf si Benjamin sa isang tabi at ibinulong sa kanyang tainga, "Katotohanan, ako ay iyong kapatid, kaya't huwag mawalan ng pag-asa sa kanilang ginawa sa akin." Mga magkapatid at nakuha ang nawawalang tasa sa bag ng bunsong kapatid na si Benjamin. Ang mga sundalo ay sumigaw, "O karaban, tunay na kayo ay mga magnanakaw." Nagulat ang magkapatid. Naalaala kaagad nila ang kanilang may sakit na ama sa kanilang tahanan at ang kanilang panata na protektahan si Benjamin sa anumang paraan. Nakiusap sila sa mga sundalo na palayain ang kanilang nakababatang kapatid at kunin ang isa sa kanila. Ngunit tumanggi ang mga sundalo. Ang pinakamatanda sa magkakapatid ay nagsabi, "Hinding-hindi ako alis sa lupaing ito hanggat hindi ako pinahintulutan ng aking ama o si Allah ang magpasya para sa akin." Kaya't ang iba pang mga kapatid ay umalis sa Ehipto na iniwan ang panganay. Nang malaman ni Jacob ang kalagayan ng kanyang bunsong anak, siya ay umiyak ng umiyak hanggang siya ay nabulag. Nagdasal siya para sa kapanatagan dahil alam niyang si Allah lamang ang makakapagpagaan sa kanyang sakit. Hindi nagtagal, inutusan niya ang kanyang mga anak na bumalik sa lupain ng hari at magtanong tungkol sa kanilang kapatid. Ang mga anak na lalaki ay bumalik sa Ehipto muli. Nakipagkita sila kay Yusuf at humingi ng pasensya sa sinapit nilang trahedya. Pagkatapos ay nagsalita si Yusuf sa kanila ayon sa kanilang sariling wika. "Alam ba ninyo kung ano ang ginawa niyo kay Yusuf at sa kanyang kapatid noong kayo ay mangmang?" Hindi nagtagal at napagtanto ng magkakapatid na ito nga ang kanilang matagal nang nawawalang kapatid. At nagsimulang manginig sa takot. Ngunit inaliw sila ni Yusuf nang nagsasabing, "Walang kapintasan sa inyo sa araw na ito. Naway patawarin kayo ng Allah." Pagkatapos ay sinabi ni Yusuf na, "Kunin mo ang aking kamisita at itapon mo sa mukha ng aking ama. Babalik." Magkasama silang lahat na nagtungo sa Ehipto kung saan malugod silang tinanggap ni Yusuf. Itinaas ni Yusuf ang kanyang ama sa trono at nagsabi, "O aking ama, ito ang paliwanag ng aking pangitain noon. Ginawa itong katotohanan ng aking Panginoon at siya ay tiyak na mabuti sa akin nang siya ay naglabas sa akin mula sa bilang tagpo ng Allah ang mag-ama."